Hindi maitatangging kahit sobrang lakas pa rin ng iba't ibang genre ng rock music noong late 90s ay halos nangibabaw talaga ang kasikatan ng mga teen pop na tugtugan. Sobrang lakas talaga nun ng mga boy bands at girl groups. Mga singers na katulad ni na Britney Spears, Christina Aguilera, Mandy Moore at mga batang katulad ni na Aaron Carter, Gil Ofarim, The Muffets at iba pa. Pero isa rin sa nangingibabaw noong panahon na yon ay ang mga kakaibang kanta ng Aqua. Kung batang 90s ka, siguradong babalik ang ilang alaala ng iyong kabataan kapag narinig mo ang kanilang mga awitin na katulad ng Barbie Girl, Dr. Jones, My Oh My, Around the World, Turn Back Time, Lollipop, at iba pa. Mga awiting kahit malayo sa musikang gusto mo ay hindi mo maiiwasang hindi mo maririnig nung araw. Dahil kahit saan ka magpunta noong panahon na yon ay may nagpapatugtog ng mga awitin na yan. At aminin mo man o hindi ay may kakayahan ang mga awiting ito na ibalik ang ilang alaala ng iyong kabataan. Pero hindi ka ba nagtataka? Basta na lang silang nawala sa eksena. Nakakaasar lang din na isa lang sila sa napakaraming bandang sinabihan ng one hit wonder sa US. Kahit na sobrang patok ng halos lahat ng mga awitin ng mga ito sa napakaraming bansa, nademanda pa sila ng isa sa pinakamalaking brand ng laruan sa buong mundo. At pinaniniwala ang biktima din ang mga ito ng politika sa mundo ng musika. Pero ano nga ba ang totoong dahilan ng kanilang pagkawala sa panahon na nasa kasagsagan pa ang kanilang kasikatan? Nasaan na nga ba ngayon ang bandang ito? Halika at ating kilalanin ang Aqua at ating alamin ang kanilang istorya. Pero bago ang lahat mga idol, ay inaanyayahan muna kitang i-like ang videong ito bilang suporta sa channel natin. Maraming salamat! Welcome to Pilat PH. Nagsimula ang kasaysayan ng Aqua sa Denmark noong nagkakilala at naging magkaibigan ang dalawang Danish musicians noong late 80s na sina Soren Rasted at Klaus Norin. Nagsama ang dalawa sa isang apartment na ang misyon ay gumawa ng musika kahit sobrang busy din nila sa kanilang mga trabaho. Hindi rin nagtagal ay nanalo sila sa isang contest na ang premyo ay paggawa ng soundtrack sa pelikulang Naughty Frida and the Fearless Spice. Dito nila nakilala ang DJ at rapper na si Rene Diff dahil noong kinailangan nila ng rapper sa isa nilang kanta ay nagkataong nasa parehas na studio ito. Nagkaroon sila ng magandang chemistry kaya agad din silang nagsimulang magpasya na magsama-samang bumuo ng isang banda. Samantala sa pagtatrabaho bilang DJ ni Rene Diff sa isang ferry na MS Peter Wiesel na pabalik-balik ang biyahe sa Norway at Denmark ay nakilala nito ang staff doon na si Lene Nystrom na bukod sa ang ganda nito ay isa rin itong magaling na mga awit. Ayon sa kanilang interview sa Rolling Stone magazine ay nagkaroon nga ng relasyon ang dalawang ito at kalaunan nga ay naging parte din ng binubuong banda si Lenny. Naging partner nito si Rene Diff sa pagiging bukalista, si Soren Rasted sa keyboards at si Klaus Norin naman sa guitars. Una nilang tinawag ang banda bilang Joy Speed at nakakuha nga sila ng isang kontrata sa isang hindi kilalang record label sa Sweden. Nakapag-release sila dito ng single na Itsy Bitsy Spider pero nabigo itong makapasok sa kahit anong music charts na naging dahilan naman para umalis ang banda sa naturang kumpanya. Nagsimula na silang bumuo ng estilong kakaiba na kalaunan naman ay nakakuha ng pansin ng Universal Music Denmark. Pero bago tanggapin ng banda ang offer ay nagpalit na sila ng pangalang Aqua na nakita lang nila sa isang poster na nakakapit sa kanilang dressing room. Kauna-unahan nilang single na inirelease sa Denmark ay ang awiting Roses Are Red na na-certified na platinum agad at sinundan ito ng My Oh My.
na nagawang i-break ang lahat ng sales record sa Denmark noong na-certified itong gold sa loob lamang ng 6 na araw. Sinubukan din nilang i-release ang Roses Are Red sa iba't ibang bansa at dun pa lang ay naramdaman na ng Universal Records na may kakayahan ang bandang makipagsabayan internationally at hindi nga sila nagkamali dahil paglabas ng single na Barbie Girl na kahit pa may pagkasekswal ang mensahe ay agad naman itong nag-number 1 sa UK at iba't ibang parte ng Europa at Asia. Nagawa din itong pumasok sa top 10 ng Billboard 100 na isang achievement na hindi basta-basta naaabot noong araw ng mga nagsisimula pa lang na European pop acts. Noong March 26, 1997 ay inirelease ng Aqua ang kanilang debut album na tinawag na Aquarium kung saan kabilang ang mga sobrang sikat na mga singles na Roses Are Red, My Oh My, Barbie Girl, Dr. Jones, Lollipop, Turn Back Time at Good Morning Sunshine. Nagawa nitong mag-number 1 sa napakaraming mga bansa habang pumalo naman ito sa number 7 ng Billboard 200 na certified itong 14 times platinum sa Denmark at 3 times platinum naman sa US na hindi maikakailang napakalaking tagumpay nito para sa isang bago at kauna-unahang album, lalo na at bumenta pa ito ng 14 na milyong kopya sa buong mundo. Kung batang 90s ka, ay siguradong narinig mo na ang halos lahat ng singles nila sa album na ito. Ganun silang kalakas mga idol. Pero syempre ay iba ang naging sitwasyon nila sa US dahil tinagurian sila doon bilang one-hit wonder. Nasundan pa ito mga idol ng demandahan sa pagitan ng Mattel na isang toy manufacturing company na nagmamay-ari ng brand na Barbie kontra sa record label ng Aqua sa US na MCA Records. Ayon sa Mattel mga idol ay nilabag umano ng kanta ng Aqua ang copyrights at trademark ng kanilang brand na Barbie. Naapektuhan din umano ng may pagkasekswal na lyrics ng kanta ang reputasyon at imahe ng Barbie na parang ginawa umanong sex object. Ayon naman sa abogado ng Aqua na si Russell Frackman ay sinaliksik niya umano ang history ng Barbie at napag-alaman nito na nagmula ito sa Germany sa pangalang Lily na isang manikang ginagamit ni Mang Kanor. Kaya hindi umano ganong kalinis ang reputasyon ng naturang brand. Ibinasura ng korte ang kaso pero dahil tumagal ito ng ilang taon na kasabay pa ang kasagsagan ng kasikatan at pagbuo ng banda ng sunod na album ay nakaapekto rin ito ng malaki at nakasira ng momentum ng kasikatan ng mga ito. Noong February 28, 2000 ay inirelease ang follow-up album na Aquarius kabilang ang mga singles na Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, We Belong to the Sea at Freaky Friday. Nag-number 1 pa rin ito sa Norway at Denmark pero bumaba na ito sa number 82 ng Billboard 200 at number 24 naman sa UK. Bumenta ito ng 4 na milyong kopya sa buong mundo na hindi naman ganun kasama. Ganun pa man ay hindi rin maitatanggi ang sobrang laking pagbagsak nito kumpara sa una nilang album. Kaya dito ay nagsimula ng kainin ng pressure ang banda. Sobrang sikat pa rin naman nila nung panahon na yon pero nagulat ang lahat noong biglang mag-break ang Aqua noong 2001. Unang lumabas na dahilan ay ang kagustuhan umano ng bawat miyembro na magkaroon ng solo career. Pero sa isang podcast na dinaluhan ng banda ay inamin ng mga ito na sina Lenny Nystrom at Soren Rasted ang naging dahilan ng kanilang breakup. Ayon sa mga ito ay nagsimula ang lahat sa isang party sa bahay ni Soren na nauwi ang simple at inosenteng halik sa paglalampungan. Espesyal palang pagtitinginan. Nagkaroon ang mga ito ng relasyon pero itinago ng mga ito sa dalawa nilang kabanda at dun pa nalaman ng mga ito sa media. Ayon kay Rene Diff ay nasira umano ang balanse sa pagdidesisyon sa banda. Pero ito mga idol, kung babalikan mo o natatandaan mo pa ang sinabi ko kanina ay unang ang nagkarelasyon sina Lenny Nystrom at Rene Diff. Kaya ayon sa nasagap natin kana Marites ay nagkaroon umano ng love triangle kaya nabuwag ang banda. OG Diaz, ikaw ba yan?
Kalauna naman mga idol ay nauwi naman sa kasalan sina Lenny Nystrom at Soren Rasted. Nagsama ang mga ito ng 17 taon at nabiyayaan ng 2 anak. Napunta din sila sa hiwalayan pero naging patuloy naman ang kanilang pagkakaibigan. Katunayan ay nanatili silang magkabanda at magkalapit pa rin ang tirahan kahit na may kani-kanilang ibang karelasyon. Samantala ay nagkaroon naman ng kani-kanilang maayos na solo careers ang apat hanggang magkaroon na nga sila ng reunion noong 2008 at nagsagawa ng kabi-kabilang projects at mga tours. Nakapag-release sila ng pangatlong album na Megalomania noong October 3, 2011. Kasama ang palad ay tanging sa music charts na lang ng Denmark ito nakapasok. Nagkaroon sila ng malawakang tour pero nasundan na yon ng muling paghihiwalay ng banda. Muli silang bumalik noong 2016 pero hindi na nila kasama si Klaus Norin. Nag-iba na umano ang musikang gusto nito kaya hindi na niya gustong sumama pa sa Aqua. Pero sinigurado naman ito na nananatiling pamilya ang touring niya sa dating mga kabanda. Aktibo pa rin hanggang ngayon ang Aqua bilang trio at kasalukuyang nagsasagawa ang mga ito ng tours na magtatapos sa October 14, 2023 sa Chile. Sa kabuuan ay nagkaroon lang sila ng 3 studio albums, 2 compilation albums, 7 video albums, 22 music videos, 21 singles at 3 remix. Bumenta sila ng mahigit sa 33 milyong record sa buong mundo at nanatiling isa sa pinakasikat na banda mula sa Denmark. Hanggang ngayon mga idol ay nakakatanggap pa rin ng negatibong komento ang kantang Barbie Girl at madami ang nagsasabing isa ito sa mga nakakaasar na kantang nabuo sa kasaysayan ng musika. Pero kung sisilipin mo siya sa YouTube mga idol, tulad ng mga kantang November Rain ng Guns N' Roses, Smells Like Teen Spirit ng Nirvana, Bohemian Rhapsody ng Queen, In the End ng Linkin Park at marami pang astig na mga awitin, kasama nga ang Barbie Girl sa mayroong mahigit na 1 billion views sa YouTube. Kahit idinimanda sila ng Mattel na nagmamay-ari ng brand ng Barbie, sa huli sila pa ang bumayad sa Aqua para magamit ang naturang kanta sa advertisement ng kanilang produkto. Sayang lang mga idol, kung dati pa sana nila ito ginawa at hindi na sila nagsagawa ng demanda, baka malayo pa ang narating ng banda. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.